yung kinalabasan is yan, yung anxiety mo, yung anxiety attack mo. So wag na wag mong hahayaan na dumating yung punto na pumasok ka sa disorder, kasi mas sa disorder mahirap siyang hindi lang 6 months ang maaano mo tawag nito ang na kailangan mo talaga ng sapat na panahon talaga na gumaling ka. Kasi well, galing, I think hindi walang kasi yung if you said gumaling, it means na hindi na siya babalik. Pag sabihin mo na na-overcome mo na siya, of course, it means na they will come and go. Na pag pumunta siya, dumalaw siya sa iyo, of course, you know how to entertain, I know, alam mo na kung paano kayo magko-communicate, di ba? Of course, they still have a feelings of that's normal, they still have a feelings, but you know how to react your body, na sasabihin mo na okay, anxiety, nag-ano ka na naman, nagparamdam, sorry, na ko na naman yung sarili ko, na kumbaga inako ko naman lahat again, yung mga responsibility na hindi dapat. So, kailangan bawas-bawasan natin. So, you have to, bawasan mo kung ano yung nakakapabigat sa'yo. I know it's really painful, especially to let go. Mahirap siya, mahirap gawin. But that's the only thing you have to do, kasi ikaw mismo yung nagsasuffer. So, kailangan mo yung gawin. Mahirap man siya, but you have to do it. You have to do it. Kasi pag hindi mo yan gawin, you just like spinning around like a black hole. So, yes, mamili ka. Mag-ikot-ikot ka na lang dyan sa black hole na yan, or mag-move forward ka. Diba? Nasa sa yung decision, Hindi sasabihin mo na, tao lang ako. What? Of course, tao ka lang. May decision ka. Kung gusto mo lang mag-spinning around sa black hole na yan, it is your decision. But kung yung decision mo is to move forward, go for it. Go for it. Don't focus the symptoms. Don't focus yung mga nararamdaman mo. Kasi yung mga nararamdaman mo, temporary lang yan. Lilipas din yan. Pag hinayaan mo lang siya sa sarili mo, idaloy namnamin mo lahat yung I know it's quite uncomfortable feeling, because I've been there. It's irritating. I always told that to my psychiatrist. I always said, but doctor, I cannot really resist it. I cannot, that really strange feeling na, as in talaga na, basta marami talagang, parang kagimbal-gimbal na na mga nararamdaman mo, na hindi mo talaga maintindihan yung sarili mo. So, parang nasa isang, nasa ano ka talaga, let's say nasa hukay ka, na hindi ka makawala, na naka-stuck ka lang doon. Yun, para ka talagang nandun. It's just like what I always said, just like a black hole, na nandiyan ka lang, na paikot-ikot, na ikot ka lang, na hindi mo alam kung kailan ka mag-i-stop, but it's because hindi mo kaya, kasi natatakot ka. Well, like what I said, kaya mo yan. Kasi ako nga, nakaya ko. Look at me now. Kung nakita mo yung buhay ko dati, kung nakita mo yung journey ko, when the first time that I have my anxiety on that bridge, as in talaga guys, hindi ko talaga mawari or ma-explain lahat yung mukha ko, na as in talaga, sabi ng amo ko, are you okay, Joanne? You look pale. As in talaga, sabi niya sa akin, if you are not feeling well, you can go home. When I think of it, oh my God, I'm going home. I'm not so feeling good. What if there's something happened to me at home? Walang may nakakaalam. So boom, wala ko dito sa mundo. Ang bata ko pa. So, ikaw pa naman. So, I said, no, I'm okay. Even if you are not okay, you have to be okay, And anong time na yun, I was feel like, na parang kinukutol yung dibdib ko, na as in talaga, sasakit talaga sa isip mo na nagkakaroon ka ng heart attack. But normally guys, ang isang tao pag nagkakaroon ng heart attack, wala kang nararamdaman.
Wala kang nararamdaman na na hyperventilation, na unless nagpapalpitate lang ang isang tao pag kung ikaw ay tawag na ito, kung gutom ka. Yes, it's also naranasan ko rin 'yan. So, yes, kailangan talaga ng kumbaga kailangan talagang i-focus kung saan nanggagaling. At yes, yung talaga guys, yung anxiety attack or stress, hindi talaga siya nakakamatay. Kasi yan ang sinasabi sa akin ng asawa ko. Sinasabi ko talaga sa kanya, nakakamatay ba itong panic attack, yung panic disorder? Sasabihin niya sa akin, kung nakakamatay man yan, problem not here anymore in front of you. Tama nga naman, di ba? So, nung time na yun, mahirap talaga siya, guys. Mahirap siyang kumbaga i-apply sa parang hindi ka naniniwala, Parang hindi ka naniniwala. So, kailangan mo talagang maniwala. Pag ikaw na talaga yung nasa posisyon, mahirap paniwalaan. So, yes, kailangan talaga na maging unawain mo yung pinanggagalingan ng mo, pinagmumulan ng anxiety mo, pinagmumulan ng stress mo, pinagmumulan ng takot mo. Kasi hindi yan lumalabas pag walang pinagmumulan. Pag i-focus mo lang doon kung saan nagmumula, well, mark my word, lahat ng mga sintomas na nararamdaman mo, it will go away, like hindi siya go away, but magiging siya, kumbaga hihina yung mo, yung mga sintomas na nararamdaman mo. And then the most important talaga, ang pinaka-healing talaga is acceptance talaga. Mahirap talaga. Yan ang pinakamahirap. Sasabihin mo, bakit yung mga words talaga ng ganun is mahirap? Of course, that's normal. Kasi walang madali dito sa mundo, guys. Walang madali dito. If you want to be healed, walang madali dito sa mundo. And then number 2 is, dahan-dahan sa halip na mabilis. Kasi, walang procedure, walang treatment na pangmabilisan. Kailangan talaga step by step. Just like also, pag-asenso sa buhay, di ba? Alang naman nandiyon ka na sa taas, tas pababa ka, di ba? Hindi naman yan maganda. Dapat talaga, step by step, napupunta ka. It's also the same sa healing process. Kailangan talaga step by step. Mahirap siya, but someday, yung pagiging patient mo is, may yan, kumbaga may kapalit yan. At hindi lang as in kapalit na magandang kapalit. May mas malalim pang impact yan sa'yo. Kasi alam mo kung papaano mo na may overcome, papaano mo may handle yung stress mo, alam mo kung papaano may babalanse yung buhay mo, yung stress sa trabaho, stress sa bahay, stress sa asawa mo, stress sa parents mo, etc. So alam mo na kung papaano mo mababalanse yung mga bagay-bagay na yun about mental health. Kasi may kaalaman ka na, and you already have an experience. Kasi ako, guys, having this mental disorder, para sa akin, nagiging ako, mas advantage ako, nagiging mas optimistic ako. At hindi lang kasi ako tumitingin sa present. I also think for the future, kung ano yung kahihinatnan, and sometimes it's hindi lahat na kung ano yung nasa isip mo is magiging mangyayari sa hinaharap, di ba? So I would prefer more like this if it's really happen, kasi alam mo na kung paano mo i-response yung sarili mo, right? So kumbaga may ka na, kung alam mo na ang dapat mong gawin, kumbaga hindi mag-work yung plan A mo, may plan B ka naman, di ba? That's the most important. So yes, i-try mong ikalma ang yung sarili or yung katawan mo habang nasa panahon ka ng iyong atake. Yes, hindi siya madali, guys. Kasi, well, nandun din ako sa puntong yun na sasabihin mo sa sarili mo na kalma ka lang, pero hindi sumusunod. Tapos, kumbaga nagpro-protesta na yung isipan mo, yung katawan mo sa labas, yung mga organs mo sa loob. So, hindi talaga siya madali. So, syempre,
maari ka talagang matukso o di kaya ay mag-amok upang makatakas ka sa sobrang desperado ka na talaga. Yung iba kasi is, yung iba nung kapag desperado na talaga sila, syempre, yung mga ganitong mga sitwasyon, pumapasok ka na sa chronic at hindi mo na alam na pumapasok ka na pala sa depression. So, yung pang desperado ka na kailangan mo na talagang tanggalin lahat yung ano yung mga nararamdaman mo. And sometimes it goes in a wrong way. So, hindi yun maganda. Sa yung mga sitwasyon. Kaya lahat ng mga bagay na nagpapakaba sa iyo or nagbibigay sa iyo ng ng tawag nito ng anxious ay iniiwasan mo ito kasi yan ang para sa iyo is makakatulong, which is not. Ako hindi ko in-isolate yung sarili ko. Hindi ko siya, kasi ako, na-isolate lang yung sarili ko kasi I was in depression. So, syempre, pag nasa depression ka talaga, yung as in na talaga na wala ka na talagang parang ayaw mo nang maano dito sa mundo. Parang you're already useless, hopeless, na walang may nakakatulong talaga, walang may makakaintindi sa iyo, na as in talaga nasa ka na lang, nasa kwarto ka na lang, hindi ayaw mo nang makita yung mga tao. Even also my own child, I don't want to see it anymore. And nakipag-usap sa asawa ko, no. So, hindi lang yung depressed ka lang in one day and then go back again. No, it's not like that. It's not like you are sad. No, it's not like that. It's just like mentally and emotionally and psychologically, just like you really that's it. This is it, something like that. So yeah, so yung yung inaano mo sa isipan mo is pinatitibay mo ito na itong mga physical na nararamdaman mo, yung mga sintomas na nararamdaman mo, yung physical situation is mas mapanganib. Pero the truth, guys, hindi naman siya talaga mapanganib. Hindi naman siya kumbaga very dangerous kasi syempre kung ano yung pinapakain natin sa ating utak is yun ang reaction. Kaya the more na binibigyan yung ating utak ng mga negative. So the more na tumataas yung ating adrenaline, tapos tumataas din yung stress hormones natin na mas lalong nagpapataas ng siklo ng ating anxiety. At kaya sa halip ay humanap ka ng isang mga paraan or mga coping mechanism or something like that. Like for example, ako pag umatake yung aking panic attack, yung takbuhan ko talaga. First I have to see my son na hindi siya komportable siya, na hindi siya mahuhulog. Of course na like even though na ako, nasa punto ako ng aking atake, I still have in the place that na iniisip ko pa rin yung safety ng aking anak. Kasi if ever man na dingasas na if ever man na sorry guys, it's my son. Na if ever man na inatake ako, and everything is in order, na okay siya, safe siya, linalagyan ko ng mga unan sa gilid-gilid. But I still managing, namamanage ko pa siya. And then I just go to the CR sa banyo namin. And doon ako kumbaga doon ako umuupo. I trying to calm myself. And, I try my best, everything. My very, very best talaga. And yung bathroom namin talaga, yung comfort zone ko talaga. And yun ang ginagawa ko pag nag-iisa lang ako. Kasi yung asawa ko nagtatrabaho siya ng gabi. Kasi may time na tinatawagan ko yung mother-in-law ko. And
instead na nakakatulong, hindi siya nakakatulong. Kasi sasabihan ka niya na, wag mong isipin, kasi nasa isip mo, kasi ganito, ganyan. Pero ako, kasi, guys, hindi ko yun iniisip kasi natutulog ako. Paano ko iisipin na natutulog ako? Tapos magigising ka na lang, nagpapalpitate ka na. So, kahit ilang beses mo i-explain sa isang taong hindi na naka-experience ng panic disorder, hindi ka talaga maiintindihan. So, may time talaga na I face it myself, na umiiyak talaga ako sa sulok, as in talaga. And may time talaga na kahit minus 2 degrees sa labas, ino-open ko talaga yan yung ano namin, yung bintana namin. Pero yung anak ko wala siya diyan, nandun siya sa sa kwarto niya. Kasi minsan natutulog siya sa kwarto namin, minsan natutulog siya sa kwarto niya. Nung maliit pa siya, kasi I always make sure na safe siya. Kasi every night ako nagkakaroon. Kasi that's why they call it panic disorder. Kasi every night siyang umaatake. But even though na every night ako inaatake ng aking panic attack, sa umaga, I'm still keep on going to my work. Nagtatrabaho pa rin ako. Parang hindi ko siya, well, it helps yung medication na iniinom ko. Minsan hindi ko siya iniinom, but more on talaga iniinom ko. Kasi pag hindi ako uminom ng medication, pag umaga guys, parang sabog ako. Parang hindi ako nakatulog ng maayos. And the more talaga na nagkaka-panic attack ako. So, minimake sure ko talaga na if I take a medication, nakakatulog ako ng maayos. At paggising ko sa umaga, parang wala lang nangyari. So, yun ang pinaka-importante guys.